Mapagmahal naming Diyos Ama, pinupuri at pinasasalamatan kita sa mga pangako mo sa akin sa aking pagtanda. Ang pagsama mo sa akin araw-araw ay tandaan ako'y marami pang magagawa hanggang ako'y kunin mo. Alam kong ako'y iyong ginagabayan, pinalalakas at pinatatatag upang magtagumpay sa kahit anong pagsubok pa na aking haharapin. Salamat dahil ikaw ang nagbibigay ng galak at kasapatan sa aking buhay. Ibinubukas mo ang aking mata para makita ang kagandahan ng aking paligid at ako'y labis na nagpapasalamat. Patuloy mo akong gawing halimbawa sa mga kabataan kung paanong mabuhay na tapat na sumusunod sa iyo. Panginoon, ikaw ang aking tagapagligtas. Panginoon at Hari, nalalagpasan ko ang mga hamon ng buhay noon at ngayon dahil ikaw ang aking sandigan. Walang hanggang kitang pupurihin. Sa pangalan mo, Jesus, ito ang aking dalangin. Amen. Magandang balita, mga kapwa ko PWD. Narito na ang programa para sa atin. May kasama ka. Ako si Kuya Carlo. Makakasama mo tuwing Sabado, alas 8:30 ng umaga. May kasama ka. Mapapakinggan dito lang sa 1116 DXAS, your community radio. DXAS, your community radio. Kasama sa araw-araw, kakwentuhan ka agapay, kaibigan ka barangay. Ito ang radyo mo. 1116 DXAS, your community radio. 1116 DXAS, your community radio. Kayo ay nakikinig sa 1116 DXAS, your community radio, kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras, ganap ng alas 6 ng umaga sa buong Pilipinas. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kay ilam ng panalangin ang hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Mapagpalang araw pong muli sa lahat ng ating mga minamahal na kaibigan at ating mga tagapakinig. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Ako pong muli ang inyong kaibigang hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagsasabing, every gising is a blessing. Masaya po akong muling makasalo kayo ngayong umaga sa ating pananalangin at syempre tayo'y muling mapalakas ng Diyos sa kanyang makapangyarihang mga salita na siyang bumabago ng ating buhay. Halina kayo mga kaibigan, wag na po nating pagtagalin, magsimula na po tayo sa pagbubulay sa mga salita ng Diyos. Isang payapang oras po sa inyong lahat mga ka-HNP. Ngayong umaga muli tayong magtatanim ng mga aral na
magpapatatag sa ating spiritual na buhay. Kumusta po ang inyong buhay? Kagigising nyo palang pagod na baga kaagad. No? Minsan ganun pakiramdam natin, kagigising ko lang pero parang pagod na naman ako. Baka may mabigat na pinagdaraanan o baka pakiramdam mo ay tila wala ng katapusan ang mga pagsubok. Kung ganyan ang nararamdaman mo ngayong umaga, saktong-sakto ang ating pagninilay ngayon. Nasa ikalawang madalas ang nagiging prayer natin ay, Lord, alisin niyo na po sana ang problemang ito. Alisin niyo na po ang karamdamang ito halimbawa. Pero alam niyo po ba, naisip niyo ba na baka ang problemang iyan ang mismong paraan ng Diyos para patatagin ka, 'di ba? So ang ating pag-uusapan ngayong umaga ay makita natin na yung ating mga paghihirap ay parang spiritual gym. No? Parang nag-gym tayo, pero hindi para sa physical nating katawan. Nag-gym tayo for the soul, para sa ating mga kaluluwa. Isipin nyo sandali, yung isang atleta halimbawa, o kaya yung mga nagte-training sa military katulad ng aking anak. Pero salamat sa Diyos, gagraduate na rin sa buwan ng June. Makakalagpas na sa training. Pero tingnan nyo yung kanilang training ha. Hindi sila lumalakas sa pamamagitan ng patulog-tulog lang. No? Lumalakas sila dahil sa bigat ng buhat o binubuhat nila o sa pawis at sa pressure ng training. Matinding pressure. Ganon din po yung ating pananampalataya. Walang pagkakaiba. Kaya ang sinasabi natin paulit-ulit, huwag kang matakot sa pressure. Huwag kang matakot sa pressure. Ano man yung pinagdadaanan mong bigat o problema ngayon. Ang tanong, bakit? Bakit hindi dapat matakot? Because just like gold is purified by fire, your character is refined through trials. Kapag ang ginto ay isinalang sa apoy, hindi ito sinusunog para maubos. Sinusunog ito para lumabas ang dumi at maiwan ang purong ginto. Ang tanong, ano ang pressure na nararanasan mo ngayon? Ngayon mismo. Huwag mo nang isipin muna yung kapitbahay. Ikaw mismo. Ano ang pressure na nararanasan mo ngayon? Iyan ang apoy. Yung pressure na yan ang apoy na nagpapadalisay sa iyong pagkatao. Iyan yung nagpapatatag sa iyong kalooban. Now, buksan po natin ang ating mga puso sa salita ng Diyos sa Roma, Kabanata 5, talatang 3 hanggang 4. Sinasabi po rito, at hindi lamang iyon, kundi ikinatutuwa rin natin ang ating mga kapighatian dahil alam nating ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtsatsaga. Ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng subok na pagkatao at ang subok na pagkatao ay nagbubunga ng pag-asa. Napakabigat na salita, di ba? Sabi po ni Apostol Pablo, ikinatutuwa ang kapighatian. No?
Hindi po dahil masokista tayo o yung parang tao na nag-i-enjoy kapag siya'y sinasaktan. Hindi po ganon. Kundi dahil alam po natin o malinaw po kasi sa atin ang resulta. Kaya paulit-ulit yung nakikita yung salitang nagbubunga. Nagbubunga. Yung pong resulta ang dahilan. Now, tingnan natin yung proseso. Number 1, sabi niya kapighatian. Ikinatutuwa ang kapighatian o pressure, yun bang mabigat na sitwasyon, ikinatutuwa natin, sabi ni Pablo. Yung bunga ng kapighatian. Pangalawa, pagtsatsaga, endurance. Dito po nabubuo ang iyong spiritual grit. Yan yung ating tema, no? Yung kung paano pinatatatag ng Diyos ang iyong kalooban. Yung ikatlo ay subok na pagkatao, character. Dito ka nagiging proven and tested, ika nga, kumbaga sa produkto. Ikaapat na proseso sa bandang huli ay pag-asa, hope. Ang ending po ng lahat ay hindi po despair, panghihina ng loob, kundi isang pag-asa na hindi po nabibigo. Ang ganda, no? Makikita mong sarili mo sa bandang huli. Ang pag-asang inihatid ng Diyos sa iyong buhay. Talagang nananaig sa anumang sitwasyon na pinagdadaanan po natin. So lumalakas ang iyong spiritual muscles. Parang tinitingnan natin to na nasa loob tayo ng gym to endure even bigger challenges sa future. No? Pinalalakas ang iyong muscles. Alam niyo, ang buhay ay isang malaking universidad eh. Para tayong nasa isang malaking universidad mula grade 1 to college, di ba? Ang requirement ay maipasa mo siyempre, no, yung examinations. At maraming examinations yan, no? Pagka ikaw ay nag-grade 1, kailangan makapasa ka para maging grade 2 ka. Kasi kung hindi, nako, balik ka sa grade 1, di ba? Kaya merong mga estudyante na hindi pumapasa, o balik sila. May back subject. O kaya yung buong level na yan, babalik siya, hindi siya makabante, di ba? So, ganun din sa buhay, kung nalampasan mo ang hirap kahapon, kasama ang Diyos, may grit ka na para harapin ang hamon bukas. No? May katatagan ka na ng loob. At least, naranasan mo ang presensya ng Diyos, di ba? Hindi ka na matatakot. Ngayon, ka-HNP, ano ang weight o bigat na binubuhat mo ngayon sa gym ng buhay, no? Yun ang magandang isipin. Ano nga ba itong aking dinadala o pinapasan na kabigatan ngayon? At para akong nasa spiritual gym na pinalalakas ng Diyos ang aking mga muscles o spiritual muscles para ma-endure o makayanan ko pa, malagpasan ko, mapagtagumpayan ko kung ano man yung mas malaki pang mga hamon sa buhay na haharapin ko sa future. Ano ba yung weight na ngayon pinagdadaanan natin? Problema ba sa pamilya? Kakulangan sa pananalapi? Karamdaman na hanggang ngayon ay hindi pa gumagaling? Kung minsan dyan lang naman umiikot yung ating mga problema. Ano? O baka naman kalituhan sa direksyon ng buhay, hindi ka makapag-desisyon, hindi mo alam kung ano ang gagawin. At nagpapabigat din yun sa iyong kalooban. Tandaan mo ito, pressure creates diamonds. Kung walang pressure, huling lang ang mananatili. Huwag kang susuko sa gitna ng training. Ibig sabihin, ang Diyos ang iyong coach. Hindi ka niya bibigyan ng bigat na hindi mo kaya. At higit sa lahat, hindi ka niya iniiwan habang nagbubuhat ka ng mabigat. Napakagandang larawan. Di po ba? Ganyan ang Diyos natin. Ang blessing ng pagsubok ay hindi lang basta matapos ito. Ang tunay na blessing ay ang taong naging ikaw pagkatapos ng pagsubok. Kumusta ka pagkatapos ng pagsubok? Iyon yung dapat nating ipagpasalamat. Ano? You become more compassionate, more patient, and more anchored in God. Iyan ay kung malinaw sa iyo itong ginagawa ng Diyos sa buhay mo ngayon. Di po ba? Kasi kung mag-fail tayo, naku, baka hindi ito ang makita sa atin.
mas worst, na nagiging mas lalo tayong impatient sa mga pagsubok. Hindi po yan ang plano ng Diyos. Okay? So, makita natin ng malinaw na yung blessing ay hindi lang yung malagpasan, mapagtagumpayan natin ang mga trials, kundi ano ang nagagawa nito sa iyong pagkatao. Ano yung nagiging ikaw pagkatapos ng mga pagsubok sa buhay. Tandaan niyo po mga ka-HNP, ang bawat patak ng pawis at luha sa iyong pagsubok ay ginagamit po ng Diyos para sa iyong ikabubuti. Nakita na po natin yan sa Romans 8:28. Sa iyong ikabubuti, hindi man maganda sa paningin natin ang mga nangyayari, pero sinabi niya sa lahat ng bagay, all things work together for good to them that love God. Mahal natin ang Diyos at ginagawa ng Diyos ang kanyang layunin sa ating mga buhay at kasama sa disenyo ng paghuhubog sa ating pagkatao ay ang mga problemang dadaanan natin sa buhay. Sapagkat sa pamamagitan nito, magiging matatag tayo sa ating pagkatao, sa ating pananampalataya sa Diyos. Kaya manatiling matatag, kaibigan, manatiling matatag, manatiling may grit, at manatiling nananalangin. Yung tatlong yan, mahalaga po sa ating paglalakbay, sa ating biyaheng spiritual. Nawa po, pagpalain po kayo ng Diyos ngayon at sa darating pang mga araw. Muli po, ito ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino, na nagpapaalala sa hardin ng panalangin, ang bawat luhang itinatanim ay aanihin bilang kagalakan. Magandang umaga, o Panginoon naming dakila. Purihin ang ngalan mo magpakailanman. Dumating nawa ang iyong kaharian. Mangyari nawa ang iyong kalooban. Sa aming mga buhay, ikaw lang ang papupurihan. Sa iyo kami umaasa, sa lahat ng aming kailangan. Sa mga tukso kami ay tulungang lumayo. Sa mga kasalanan kami ay patawarin. At patawarin namin ang nagkasala sa amin. Sa araw-araw ay ikaw lang ang susundin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Ikaw ang aming pag-asa sa bawat problema at kabigatan. Ayon sa iyong mabuting plano at kalooban, makakaasa kami ng kasagutan. At bibigyan ng kalakasan at kagalakan. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. O Ama namin, narito ang aming dalangin. Kami ay iyong dinggin, kami ay katagpuin sa hardin ng panalangin. Amen.
Sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan. Kayo ay nakikinig pa rin dito sa ating himpilang 1116 DXAS, your community radio. At dito ang inyong mga kahilingan ay dinadala natin sa presensya ng ating Diyos. Tayo po ay sama-samang lumapit sa ating hardin ng panalangin. Mapagpalang Ama na nasa langit, lumalapit kami sa iyo para sa lahat ng mga kabataan sa aming henerasyon. Gabayan mo po sila sa gitna ng magulo at mabilis na mundo. Idinadalangin namin ang kanilang mental health sa mga sandaling sila ay nakakaranas ng matinding pagkabahala o anxiety. May kalungkutan at napapagod na isipan. Ipadama niyo po ang iyong kapayapaan na higit sa lahat ng pag-unawa o walang salitang magagamit para ipaliwanag. Bigyan niyo po sila ng lakas na harapin ang mga pressure ng pag-aaral, kasama na ang social media at mga personal na problema nila. Alisin niyo po yung pakiramdam ng pag-iisa. Tulungan niyo po sila makahanap ng mga taong makikinig at magmamahal sa kanila ng walang panghuhusga. Ipaalala niyo po nawa sa kanila ang kanilang halaga ay hindi nakadepende sa sasabihin ng iba, kundi sa pagmamahal niyo po sa kanila. Puspusin niyo po yung kanilang puso ng pag-asa at bigyan niyo po sila ng malinaw na layunin sa buhay. Nawa po ay makilala kanila, Panginoong Hesus, bilang kanilang personal na Panginoon at tagapagligtas. Dalangin po namin, Panginoon, pagpalain mo ang bawat isang aming mga tagapakinig ngayong umaga, sa kanilang mga pamilya. Salamat po sa paalala na ang aming mga paghihirap ay may layunin. Patawad po kung minsan ay nagrereklamo kami sa ilalim ng pressure. Tulungan mo po kaming makita yung aming mga pagsubok bilang spiritual gym na kung saan mo kami pinapalakas. Building spiritual grit is painful, Lord, but we trust the process. Pinagpipray ko po yung bawat nakikinig nga ngayon na malapit ng sumuko, gumive up, bigyan niyo po sila ng lakas na ipagpatuloy ang kanilang laban. Refine us like gold na nabibuild yung aming character. Punuin mo ang aming mga puso ng pag-asa na hindi kailanman kukupas, Panginoon. Salamat po na ngayong umaga ay pwede namin ipag-pray ang De La Cruz family, si Ate Gloria, kasama ng kanyang mga anak, si Gary, si Gilbert, si Gail, si Gladys. Ganon din si Grace, bigyang lakas niyo siya sa patuloy niyang pagtatrabaho sa araw-araw at pag-aalaga kay Ate Gloria. Ingatan niyo po sila, pagpalain niyo ang pamilyang espiritu, si Kuya Boy, si Ate Feli, kalusugan po sa buong pamilya ay yung ipagkaloob. Kay Jerry, kay Mercy, pagpalain niyo po sila ng kalusugan at sa kanilang maliit na negosyo. Biyaya mo ay iyong ipagkaloob. Salamat po sa blessing ng promotion kay Mark. Kay Paul, dalangin namin gagabayan mo siya sa kanyang application sa work. Si Mirarilay sa kanyang pag-aaral. Ang karunungan na iyong ipagkakaloob. Salamat din po sa pangangalaga mo kay Fegel Buleo. Palakasin niyo po si Jonah Araneta kasama ng kanilang mga pamilya. Ang Adriano family, Lord, pinagpipray namin si Bel Estraniero. Ingatan mo siya na naroon sa Macau. Dalangin po namin ang gabay mo sa kanya. At kay Margox, Lord, dalangin ko patuloy na ikaw ang kakatagpo sa kanya. Panginoon, salamat din po sa pangangalaga mo kay Ate Baby. Patuloy na kalakasan at kalusugan para sa kanyang pisikal na katawan. Kung paano pinalalakas mo rin po siya spiritually. Kasama na rin si Daphne Luis, Ignacio sa kanyang buhay at patuloy na pagkilala sa iyo. Pagpapala po ay dumaloy sa buong pamilya. Kasama rin sa aking tinataas si Given Iliel, ang babyng ito ay may severe diaper rash. Lord, ikaw ang aming great healer, hipuin niyo po siya
at ang buong pamilyang Lipata, si Brian, si Kath. Salamat sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Kasama na rin ang Avino family. Salamat po sa pangangalaga niyo rin sa kanila, Panginoon. Kay Tideng Mangundayaw, salamat po, ikaw ang Diyos na pwede naming pagkatiwalaan. Si Miss Sandra Samia, dalangin kong patuloy na makarecover. Kagalingan, Panginoon, na yung pagkalob sa batang ito. At itinataas ko rin si Nona Belen, patuloy na makarecover. Si Kuya Ador, dalangin kong recovery at buong pamilya ipagpalain nyo. Kasama rin, Panginoon, sa umagang ito si Joseph Ramos, dalangin kong patuloy mo siyang bigyan ng kagalingan sa kanyang kaliwang tuhod na nananakit at ang kanyang lalamunan din, Lord. Sa ngalan ni Jesus, tanggapin niya ang biyaya ng kalakasan at kagalingan galing sa iyo. Si Jeffrey Acabado sa kanyang karamdaman, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, Lord, ikaw ang nagpapagaling sa leukemia. Ikaw ang Panginoon na may kontrol ng lahat. Pinagpipray ko ang Kalim family, magandang kalusugan, karunungan at paglago nilang spiritual ay patuloy niyo pong ipagkaloob sa kanila. Maraming salamat po sa pangangalaga niyo rin kay Leonie Lopez. Salamat po sa kanyang buhay. Kasama na rin, Panginoon, si Lovelia Bagayana, si Gianna Narvaez, Mina Albunag, si Arthur Buendia, ganoon din si Juliet Timogan, si Teresa Morelos, Danny Morelos. Napanalangin namin si Ate Mavic, si Nanay Ching, si Randy, si Willie Barte, si Matthew Saldea, Cecilia Avino, at si Nona Belen, si Hani Salvea, Ruiz, salamat po, ikaw ang Diyos sa kanilang buhay. Maging kay Hazel, kay Lauren at kay Lucas, kasama na rin si Kuya Tisoy at si Ate Glenn. Pagpapala mo ay patuloy nilang tanggapin at kagalingan sa kanilang mga karamdaman. Sa ngalan ni Jesus, pinupuri ka namin sa iyong katapatan. Di ka nagbabago sa lahat ng panahon. Tanggapin niyo po pinakamataas na karangalang ibinibigay namin sa iyo. Katagpuin niyo ang bawat isang aming mga tagapakinig para sa iyong kaluwalhatian. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen. Kagalakan ko po ang maging lingkod ng Diyos sa inyong buhay dito pa rin sa Himpilang 1116 DXAS, your community radio. Isa lamang po kami sa mga himpilan ng FEBC Philippines, kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kung nangangailangan po kayo ng panalangin at pagbisita sa inyong bahay, maaari nyo pong ipadala ang inyong mensahe sa mobile number 0917-125-8201. Hanggang sa susunod pong muli sa parehong oras at himpilan pa rin, maraming salamat sa inyong pakikinig at maraming salamat kay Rolando Alfonso at Romel Paulino na umaalalay sa atin sa bawat umaga. Ako po ang inyong hardinero, Pastor Eman Aquino. Paalala po muli, sa lahat ng ating ginagawa, luwalhatiin natin ang Diyos.